Narito po tayo ngayon sa Barangay 552 sa Sampaloc, Maynila at atin pong sasamahan ang character actress na si Tanya Gomez sa kanyang medical mission. At alamin na rin natin ang kanyang kwento ng buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hi! How are you? Kamusta? Mabuti. Anong meron dito? Ako, meron kami community service dito. Ayan, meron kami medical vision. Kanina, ang daming tao dito. Okay. Ang registration namin, umabot kami ng lampas 500. Sino-sino mga tinutulungan natin? Ayan, yung mga masa. Mga residente. Mga residente dito. Maraming barangay to, di ba? Iba-ibang, hindi lang iisang barangay. So, kumonti lang po ang tao eh. Okay lang, okay lang. Yeah. Practice parang. Hello po. Okay. Dito po yung mga, Eto. dito po yung registration. Ayan. Contact po tayo ng medical mission. After ng registration, actually pre-registered sila. So madali lang, pagpasok nila, pag pre-registered, lagay lang yung control number, okay na. Kaso maraming pumunta po na hindi naka-registered, mga walk-in. So in-accommodate din natin sila, kailangan medyo matagal. After registration, dito na po sila sa triage. So titimbangin sila dito, kukunin ang temperature nila, kukunin nila as i-record. And then, Ayan, dito tayo. pupunta po sila rito para sa kung ano yung services na gusto nila. Dito po sila, katulad po nito, lahat po ng internal medicine. Dito yung internal medicine na doctor. Meron dito nagbibigay ng queue number para sa kung sino yung mauna. Tapos diretso sila doon. Tapat-tapat, general, pediatrics. Kung sino po yung katapat na service, yun din yung mga tao. Mga gano'ng karami yan? Mga 500 nga yan, 500 umabot plus? ng 500 plus. Tapos ito, isa-isa silang kinakausap. Isa-isa yan, isa-isa kinakausap yan. Lahat yan. Tapos bukod doon, nag-donate pa sila ng mga chairs para sa school. Dito. Ito sa bata. Hi! Basta. Ayan. Ayan. Dito Hanggang meron dulo sila. pala, no? Oo. Meron sila dito kasi meron kaming areas of focus na tinatawag sa Rotary. Tapos meron kami dito, ayan, nag-donate sila ng kumbaga, meron din kami faucet, gripo, tapos may portalet din. Tapos yung taas naman, gagawin nilang parang educator, mga para sa mga teacher. Para makatulong din sa mga taong nandito. Nice. Ayan, marami po kami dito mga vitamins, mga gamot, pambata at matanda. Yan, pinamimigay namin yan lahat. Oo. Pinamimigay lahat yan. Oo, pamigay lahat yan. Si Miss Tanya Gomez po. Hey, Doc. Basta ba? Yung mga tulong na ginagawa. Ito, dental naman to. Yes, sir. Ito naman dental. Pupunutan ba yan? Tapos na. Binunutan ka dito? Wow. On the spot. Sakit. Maraming salamat. Si ate. Ayan. Salamat po. Thank you po. Ito po, Rotarian din po, immediate past president. Hello, sir. Hello po. Dentistry po. Libre po ito. Itong ano? Libre lahat yan. Libre lahat. Oo. Wala silang binabayaran. Ito nga yung aspeto ng buhay mo na hindi masyadong alam ng mga tao. Kasi nga, napapanood ka lang nila sa TV na ginagampanan mo yung iba't ibang characters. Yes. Pero hindi nila alam kung anong nangyayari sa tunay na buhay ni Tanya Gomez. Is this something na talagang gusto mong gawin kaya ka pumasok sa Rotary? Oo, ano pa lang ako noon, hindi pa ako Rotarian noon. May mga kaibigan na akong taga-Rotary. Sabi nila sa akin, bakit hindi ka nalang mag-Rotary kung ganyan tumutulong ka din naman? Dati independent ka lang? Oo, ako lang kasi mag-isa. Sabi ko, bakit naman kailangan pa akong sumama sa inyo? Pwede naman ako mag-isa lang. Mali! Mali pala. Mas maganda, mas marami kayo. Katulad nung pagka yung mga birthday ng mga anak ko, yan, sinasamantala ko yan eh. Nagkakaroon ako ng feeding program. Ako na mismo nagluluto, nagre-repack kami for 50, 100 tao, mga ganyan. Dinadala ko sa mga kung saan-saan, tahanang walang hagdanan, yung mga ganyang mga kung ano-ano. Tapos minsan pagka yung may nakikita lang ako na pwedeng tulungan, yung Inaabutan mo? Oo, mga ganong kasimple. Kasi hindi naman,
Alam mo, Julius, hindi naman kailangan lagi mong sasabihin sa lahat na, oy, tumutulong ako. Hindi naman ganon. So, As much as possible, hindi mo na ina-announce yun. hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Oo. Yeah. Bakit gano'n ang mindset mo? Bata ka pa lang ba? Nakikita mo na yung yung parents mo na tumutulong sa iba? Sa hirap naman ako nang galing. Talagang mahirap lang naman kami. Hindi naman kami mayaman. Lalo na nga tiwala yung mama at daddy ko. So sa mami ko lang ako. Naku, Julius, so kakaiyakan tayo pag kinuwento ko sa imong buhay. Dahil, sige, kwento mo sa amin. Gusto namin malaman. Sige. Alam nyo ba, 12 years old pa lang ako nagtatrabaho na ako. High school ako nan. Second year high school ako nan sa UE. Ang unang trabaho ko, SM. Nagtrabaho ako sa Shoemart, SM, Carriedo. Okay. SM Manila. Manila. Naranasan ko yun na yung mga kaklase ko, yung mga napupunta sa SM, tapos nakikita nila akong nagtatrabaho doon. Sinisigaw, pagpasok ko sa school, sasabihin nila sa akin, 7-6, 7-6, 6-6, ganon. Ganon nila ako, bully. Masakit yun for you? Masakit, syempre, masakit. Hindi ko kasi sila, nakafocus ako sa ganito. Hindi, ayoko nakikinig. Ayoko nakikinig sa mga kung ano-ano pinagsasasabi nila sa akin kasi lalo ako manghihina. Yes. No? So, ganun yung ganun, nag-aaral ako sa umaga, nagtatrabaho ako sa hapon, or baliktad, mga ganon. Hindi nila alam. Kasi nung nag-apply ako, malaking bulas na kasi ako eh. Takad ka eh. Nang time, siguro mga 5'3" na ako. Malaki na ako, tsaka malaking babae ako. Hindi nila alam yun. Hindi nyo alam. Yung sweldo mo, binibigay mo sa nanay mo? Oo. Magkano sweldo mo nun? 500, 700 pesos. Per? Ganon na. Per month? Kasi nun, hindi, every 15 days. 500. Kasi noon, tumataas pa kasi trainee lang ako. Kasi wala akong mai-submit na credentials na wala akong diploma, wala akong ganito. Puro to follow. To follow. Kaya training ako, to follow lang ako. Pero tumagal ako ng SM ang ilang taon. Tumagal din ako sa kanila. Like, how many years? Na siguro maka 1 taon, 2 taon din ako doon. Years. Si nanay, anong trabaho? Sa office naman siya. Office. Dalawa kami magkapatid. Nag-aaral kami pareho. Okay. So, ganun pareho kami, nagtrabaho kami. Basta ganun ang naging buhay, naging routine namin. And then, ang first entry mo talaga sa showbiz ay yung pagpasok mo sa beauty contest. Yes. Oo. Paano ka na-discover doon? Sino nakakita sa'yo? Si Goli Gorospe. Uy, yung sikat yun Si Goli Gorospe. Goli Gorospe. Paano ka nakita? Mother's Day yan. Nung Mother's Day kasi, yung Ali Mall, meron yung food gallery. Sikat pa yun nung araw. So, doon ko dinidate yung mami ko kapag pagka Mother's Day. Basta may okasyon na ganyan. Pag sweldo ko, diretso kami dalawa doon. Pakakainin ko siya. So, ganun kami. May lumapit. Sabi niya, gusto mong sumali sa Binibining Pilipinas? Sabi ko, saan? Bata pa nga ako na 40. Sabi ko, ayoko. Tapos in-explain niya sa akin. Hindi, okay lang. Sige na, may mga audition naman to, etc. Ganon. Tapos may ganon. Wala! Ano sinabing ganon? Walang ganon yun. Basta, tapos sabi ko, para akong bata kasi. Sabi ko, ting! Boy! Sabi ko, parang, Binibining Pilipinas, parang ang laking nito prestigious. Sige. Sabi ko, sige, sali ko. Ano sabi ni nanay? Sabi ko, pumayag ang pumayag si nanay. Pumayag si mami. Di, audition ako. Nung nag-audition ako, siguro 100 plus yung aplikante. Pila talaga. Nakuha ko. Siguro mga 20 lang kaming napili. Basta ganon. At ilang taong ka nun? 14. 14! Oh my gosh. Hindi nila alam na 14 ka. 14, 15, hindi nila alam. Hindi Okay. ko naman alam kasi na Na may dinaya. age, dinaya yung age mo? Dinaya yung edad ko, yung Ginawang? application ko, ginawang 18 yata. Ligoli. Layo, Sorry. Dinagdagan yung edad para makapasok ka. College na ako. Kasi malaking mulas nga ako. Tapos yun, nandun na kami, nag-training na kami for 1 month sa isang 5-star hotel. So isang buwan na kaming nandun.
Tapos lagi kami personality development, may mga ganun kami, modeling, etc. Tinuturo sa amin yun. Tapos nun, ayun, may mga, ang natatandaan ko, ang guest namin noon ay si Martin Rivera pa at saka si Pops Fernandez. Siya yung mga kumanta dun sa coronation, nung coronation night na. So, after ng mga rehearsals na yun, pinatawag ako a day before ng coronation night. Disqualified ako. Pinauuwi na ako, Julius. Wow! Uwi na Hindi ka daw nalungkot ako. dahil ano? Hindi ko alam kung malulok. Basta sabi ko, ay, nang hinayang lang ako dun sa mga rehearsals training ko, ka eh, yung mga diba? training na ginawa Yung ko. oras eh. Tapos sinabi ko sa kanya, sayang naman ho kung pauuwiin niyo ko. Kasi alam ko na yung dance step, alam ko na lahat ng choreo. Di ba? Sayang naman yung mga nauuna sa akin, maguguluhan sila. Yung nasa likod ko, maguguluhan din sila. So, sama na ako. Okay lang sa'yo? Okay lang sa akin. Kahit wala kang chance na manalo. Wala na. So, nandun na kami. Tapos, eto na tinatapos Teka ko wala, yun. ba't gusto mong gawin yun? Gusto kong tumayo sa gitna ng Araneta Coliseum. Diba? Uy, bihira lang nabibigyan ng chance na makatungtong ka sa Araneta Coliseum. Nasaksakan ang daming tao. Kahit walang chance na manalo, ha? Diba? Okay. Oo. Parang saling pusa ka lang nun. Pusa lang Time ako. na yun. So, go ka. Go ako. Tapos noon thank you girls. Naiiyakan na sila. Oo. Alam mo yung pa na yung totoo pa na yung mga nagdanakawan nagtataguan ng mga sapatos. Totoo yun? Totoo pa na yun nung araw. Anong experience mo ron? Oo, nagtataguan sila ng sapatos, yun naman nagtataguan sa sapatos. Linawin natin para maintindihan ng mga Para- viewers kasi natin. yung- Ba't tinatago yung sapatos? Para madinig. Dinig sa lumabas, para ma-stress, para magano. Okay. Ganun na, competition to. Sinong gumagawa nun? Yung mga tao sa likod ng mga contestant o sila mismo? Sila din. Wala ka nakaaway doon? Wala akong nakaaway, bata nga. Oo, bata. Pero sila nakikita mo nag-aaway? Hindi, wala Hindi naman rin. nag-aaway. Patalikod yung mga awayan. Nung lang yan, nung sa makeup room, Oo. kumbaga backstage na, kasi coronation na ito, backstage na, yan mga, ay, asan na yung shoes ko? Asan na yung asan na yung bathing suit ko? Asan? Ganyan Totoo sila. pala. Oo, so, uso-uso yun. Kaya nga, sabi ko, ay, ako naman parang, ay, ganun lang. Tapos, thank you girls. Ayun, nag-iyakan, may nang umiiyak, may hindi. Ako tayo, takbo ko to sa likod. Tapos, ang mami ko nakiintay na sa akin. So ano sabi ni Mami nung nalaman disqualified ka? Mami, halika na, uwi na tayo. Wala ka nakuha kahit anong ano? Wala. Walang cash incentive Hindi, yun? walang cash incentive. Wala kahit na ano yun. Pero yung feeling mo, how would you describe the feeling? Nagkaroon ako ng nadagdagan ng konti yung self-confidence. Kasi wala ako nun. Oo. Yan ang sinasabi sa akin ng mga anak ko. Mama, bakit wala kang kasing self-confidence? Lagi akong ginagalo ng mga Nung time na yun, nag-aaral ka pa? Nag-aaral pa ako. Nasa school ka pa na, ano? Nasa high school pa lang ako. So anong reaksyon ng mga classmate, mga teacher? Wala lang. Sumikat ka ba na parang, uy, ano yung ano, sumali sa ano, Binibining Pilipinas? Nung time kasi na yon, wala na yata, nag-stop na yata, bakasyon na yun eh. Wala Bakasyon na. Oo. So wala nang mga, mga kwento-kwento. Tinaon mo sa bakasyon, yung Oo. pagsali. So, yun ang nangyari sa akin. Tapos pagkatapos nun, pinatawag ako nung isang director na mag-join ako sa, may beat role kasi. Ang kasama ko si Isabel Lopez, at saka yung Miss Young International, Shalimar Alcantara that time, nung time ko sa Binibini. Tapos si Direk Joel Amangan yung pimp namin. Okay. Doon sa Working Girls Part 1. Pero may chikas ka pa, di ba? Oo, yun muna. Ayun muna, Working Girls Part 1. Kay Director Ishmael Bernal. Extra ka lang doon. Oo. Yun, Oo. oo. One day lang dapat yun eh. Ito na. Di, siyempre, ang role ko, pok-pok eh. CG. Okay. Call girl kami. Kami ni na Maria Isabel, KCG. So, nandun kami sa Broadway disco. Afternoon disco. Okay, action. Di sayaw. Pahiyain ako eh. Noon. Nahihiya ako. Hindi ako makaano. Tinawag ako. Sino yan? Sino yan sabi ni Ismael? Ismael Bernal. Ano? Tinawag ako. Anong ginagawa mo dito? Ano dapat Anong role mo? Di ba coder ka? Di ba pok-pok at ganyan. Para sa may ganon. Alam mo, mangiiyak-ngiyak na ako. Takbo ko dun sa kasama ko. Sabi ko, ayoko na.
Sabi ko, uwi na ako. Hindi ko kaya. Sabi niya, andyan ka na eh. Gawin mo na. Okay. Tapos nandun din si Direct Joel Amang. Sige, ano yun, kaya mo yan. Dahil yung dancing mo ay Ganun. hindi pang call girl. Ganyan lang. Dapat mas sexy Ganyan. daw. Hindi, ganyan. Wild! Ay, di, ito na. okay. Take two, go. Okay, nung action na. Ito na. Wild ka na. Wild na. Tapos, ayun naman pala eh. Sige, di po ano. Nag 3 days pa ako. Tapos, Pinagdagan yung scene mo. Laging 3 days pa ako. Di ba? That's a good sign, Yeah. Meron muna akong ginawa na action film. Ka Freddy ang title. Okay. Si Narian Empleo tsaka yung si Ka Freddy. Basta yun yung movie na yun. Hindi Freddy Aguilar to, Hindi. Ka Freddy. Action film naman ito. Okay. Tapos nung ano na yun, alam mo medyo ano ako sa mga pangalan kasi madali sige. ako na mental block ako sa mga pangalan. So, pagkatapos noon, saka pa lang ako napunta ng Chicas. Ayun. Tinawag ako ni Baby Pascual at saka ni Direct Arman Reyes at saka sino ba to yung magagalit si Pero sa Chicas, main role na yon. Oo. Main ka na? Oo. Okay. Main na ako doon. Sino mga kasama mo? Jacqueline Lucela, Viri Rivero, Rachel Ann Wolf, Carla Calua. Kaming 5 kami. Tapos yung mga boys naman, Dan Alvaro, PJ Abellana, Alan Capistra. Hindi ko alam yung iba. Ang Chicas, ano to, medyo sexy to. Medyo sexy siya na love story, na comedy. Na comedy. Oo. Kasi this was done during the time of Bagets. Yes, sabay yan. Ito yung counterpart ng Bagets. Chicas sa babae, Bagets naman yung mga boys. Pero kayo, mas older yung ano nyo, yung market nyo. Oo. At saka syempre, iba yung Bagets ng araw. Oo, Bagets, pambata talaga yun eh. Hindi, sinaga yun. So tinapat kayo Iba doon. yun, oo. Ano lang. Kamusta naman ang nangyari sa karir mo because of Chicas? Okay naman. Sunod-sunod kasi Sunod yun na yun. Pagkatapos ng Chicas, ginawa ko yung Mahilig naman. Same production naman yun, Baby Pascual Films din yun. Tapos yung Mahilig, yun ang bale ginawa nilang launching movie ko. Si Charito Solis, Eddie Garcia, Celia Rodriguez, yan yung mga kasama ko doon, Dennis Roldan, yan yung mga kasama ko noong time na yun. Mga icons yan Yan, yun ang naging launching film ko. Kapag natapos ko na yun, saka ako tumakbok sa Alapaap. Yun ang pinaka-critically acclaimed movie mo. At pinaka-sexiest movie mo. Yes. Ang Alapaap. Ano yun ang medyo critical naman kasi doon sa Alapaap, yung eksena sa falls, nude yun. As in totally nude ka. Oo, pero nasa harapan ko kasi si William Martinez. Okay. Kaya may takip. Tapos falls yun. So, ang lamig-lamig ng tubig. Wow! Sobrang lamig. Talagang wala kang mararamdaman. Pero nung sinabi sa'yo na maghuhubad ka, okay lang sa'yo? Wala ka inhibition? Alam mo, nung bata ako, siguro takot ako sa direktor. Alam mo, kasi pag naiisip ko, parang inano nila ako, parang hindi tama. Ganun ako ng ganun, parang kung ngayon kaya yun, gugustuhin ko yun. May mga ganun ako. Wala akong pagsisisi. Walang pagsisisi kasi ginawa ko. Yes. Ginawa ko yan. Pero maganda naman yung kinalabasan. Kaya okay lang naman din. Para medyo pasilip lang, gano'n, teaser, parang gano'n. Oo, boobs kita. Malaki kasi yung boobs ko. Okay. Kaya madaling makita. So yun. Tapos may nangyari kasi may nangyari dun sa Alapaap na isang napaka-babagbag damdamin. Merong time doon na kasi yung Mahilig na launching film ko kasi showing ng Manila. Ako nasa Baguio kasi ako shooting. Pinatawag nila ako. Nag-blockbuster daw yung movie. So bumaba ako, party. Bagyo nun. Kasi bumaba ako. Nag-bus lang ako noon. Bus lang ko. Kasi wala nang bus lang ako. Pagbaba ko, ayun na, party na, ganun. Kailangan kong bumalik Ng Baguio? ng Baguio. Balikan lang yun Umattend lang talaga ako ng party na yon. So, kailangan kong bumalik. Nung bumalik ako ngayon, malis ako siguro sa mga alas 2. Malis ako ng QC, alas 2. Alas 2 ng Ng umaga, madaling araw. Sakay ako ng bus.
Pagkatapos, mga 4 o'clock dumating na siguro ako ng sa may Benguet o sa may Pangasinan pa lang na Union, mga ganun. Basta yung may bridge kasi doon na naputol kasi bagyo. Okay. Yun yung time na naputol yung bridge. Na wala talagang makapuntang sasakyan na mga bus. Bumabagyo, ang lakas ng ulan. Daming landslide na. 4 o'clock in the morning. Hindi na, may ugali kasi ako, Julius, na pag ako pumunta, ginawa ko yung isang bagay, hindi ako bumabalik. So, ayoko bumalik. Commitment yun eh. Kailangan kong bumalik kasi kailangan ko nang magtrabaho doon, mag-taping, mag-shoot ng alapaap. So, na ako, so, hinto na yung bus. Hindi na ho tayo makakakyat, putol na yung bridge, etc. Naku, sabi ko, paano bang gagawin ko? Tapos, naisip ko, sabi ko, aakyat na ako. Lalakarin ko. Tinanong ko ngayon yung mga kasama ko. Sabi ko, meron ba sa inyong gustong umakyat? Maglakad? Wala mo lang sumasagot. Yung isang katabi kong babae, hindi ko alam kung namatay yung tatay niya o nanay niya. Basta sabi niya, kailangan niyang umakyat ng Baguio. Sabi ko, sama ka sa akin. Hindi kami dalawang babae na. Umuulan pa ba, di na? Bagyo nga. Oh my gosh! Bagyo. Hindi sama siya sa akin. Nagsamahan na yung lalaki. Siguro naman 3 na akong kasamang lalaki. Basta 5 na yata kami, basta ganun. Alam mo, dilakad kami, imagine, Julius, 4 o'clock o 4:30 in the morning. Nilalakad naman yung paakyat ng Baguio. Oh, wow! Habang bumabagyo, ha? Habang bumabagyo. Hindi kami dumadaan sa kalye ng Baguio, yung talagang yung Kenon Road, yung mga gano'n. Hindi doon kami dumadaan sa mga gubat. Doon. Kasi pag lubog ng paa mo, hanggang dito yung putik. So, ihila mo. Yung 3 lalaki, yun ang tagahila ng mga paa namin. Grabe. Na umuulan, basang-basa kami. Ang pera namin na, wala na, punit-punit, nabasa na. Siguro nakaipon kami ng mga 50 pesos, 100 pesos na binibili namin ng nilagang saging sa daan. Ganun katagal ang biyahe nyo? Dumating kami sa Baguio, sa Burnham Park, ng 10:00 ng gabi. Oh my gosh, ang haba nun. 4 a.m. Hanggang 10 p.m. Yes. At di pagdating namin doon, alam mo talagang Pagod na kayo tawag nun. ako sa hotel, tawag ako, nandito na kami, di pinick up kami. Sinama ko yung mga kasama ko, kumain muna kami. Tapos na sila. Alam mo, nanginginig yung buong katawan namin. Tapos sabi, kahit kanino ko maikwento, hindi sila makapaniwala ang ginawa ko. Alam mo, yung mga kasama ko noon sa pag-akyat ko ng Baguio, kung natatandaan pa ninyo ako. Ayan. Naku, meron akong Facebook. Gustong-gusto ko kayong Reunion makita ulit. Reunion na to. Oo. Talagang yun eh. Grabe. Alam mo, si Raulo ka rin, ano? Oo. Totoo. Kasi wala akong alam na artista gagawa ng ganyan. Ang artista dapat siya yung sinusundo. Kung hindi talaga masusundo, sorry na lang, uwi na ako. Pero ikaw, grabe ka. Buwis buhay. Buwis buhay. Pero ang saya, di ba experience mo? Hanggang sa matanda ka, di mo makakalimutan. Delikado, umabagyo. Buti sana walang bagyo. Di ba lumalakad kami? Hinahin mo yung paa mo. Pagkatapos may bumabagsak na mga bato-bato. Grabe. Grabe yun. Hindi ka nagsisi, nag-enjoy ka pa. Pagkatapos noon, hindi ako nagsisi. Natuwa ako kasi nakarating ako. Ano sabi ng mga crew, ng direktor? Wala, lahat sila. Tapos nakakatawa kasi noong time na yun, ang director ko si Tata Esteban. Boyfriend ko na siya that time. Tumatawag siya sa mga pulis sa Manila. Hinahanap ka na. Hinahanap na ako. Lahat sila, may mga bawat yung Baguio na mga police station, nakatimbre na. Kasi wala pa cellphone doon. Wala, nakatimbre na sila, radyo yun eh. Wala pa. Ganon sila. Di nung nakita ka ni Tata Esteban, happy siya. Sabi niya, Si Raulo to. Sabi niya, kayang Iba klase. Iba yung experience na yun. Once mo lang ginawa yung ganyan? Ay, oo naman, ginawa. Wala na mga pagkakataong gano'n. Ayun, tapos pagkatapos ng alapap na yun, so nag-action ako, yan, Teka mo na kumita ba si Alapap? Oo. Sulit pa yung pinaghirapan mo? Second blockbuster yun. Kasi yun, Metro Manila Film Festival yun. Ang kalaban namin nun ay Pinoy, Regal Shocker. Mabigat na kalaban yun, no? Part 1. Naggaganunan yun, Alapaap, tsaka Regal Shocker. Wow.
Of course, you were nominated for Alapaap. Oo, pero ang nanalo nun ay si Marites Gutierrez. Siya yung nanalo nun time na yun. So, pagkatapos nun, action naman. Balik ako sa mga action films. Sina Ramon Revilla Sr., sina Rene Cayal, sina pa. Marami silang mga maging partner kong Sina Daboy, nakasama mo rin. Araw. Pero ay, si Daboy hindi. Iba yung ano nila. Tapos nga, nauso na yung mga sexy. Yan na. Oo. Okay. Paano mo hinarap yan, yung sexy movies? May mga sexy din ako, marami din ako mga sexy ginawa noon. Under Emperor Films din yon. Sina, lagi kong kapartner noon si Mark Hill, yan. Tapos sina Edgar Garcia, mga ganyan. Basta marami pa. So, mga sexy lang talaga siya. Walang mas daring pa doon sa Alapaap. Wala na. Yun ang pinaka-daring na Alapaap. Kasi yan yung time, di ba, na medyo uso yung mga bold. Saka yung mga pene, ganyan. Walang ino-offer sa yung gano'n. Wala naman. Kasi nung araw, meron silang meron mga nahuhuli nga ako na may mga pelikula na tinalagyan nila ng Sliced. oo. Dinadagdagan nila. Pinuputol, tas dadagdagan. Pero walang muka. Mga close-up. Puro di ba may mga ganun ginagawa? Meron mga ganun sasabi sila. nga artista na gano'n. Oo, may mga ganun ginagawa silang ganun. Hindi ka na biktima ng gano'n? Hindi. Hindi naman. Okay. Ayun, pagkatapos noon, nung nag-uso na talaga yung mga pene, timing, may ginawa akong movie under Director Eddie Romero. Ano yon, China at saka Philippines na venture nila na Imelda Marcos yun, Madam. Tapos ginawa namin yung 3 months dito sa Pilipinas, tapos 6 months sa China. Under CCP pala to. So yun, so 6 months ako ng China, every 15 days lumilipat kami ng lugar, ng bayan, hanggang sa dumating kami ng Beijing. So pagkatapos nung pagbalik ko, ang dami ng mga nauso na yung mga ECP, experimental cinema of the Philippines. Mga daring na to. Mga daring na to, mga talagang grabe na to. Gumawa naman ako nung time na yun, may ginawa ako na sa Lamangkero, pambata naman. Tapos, mga horror. Tapos nauso na yung mga teleserye. Ayan na. TV na to. TV na yan. TV. Kasi nung araw, Julius, pagka ikaw ay artistang pang pelikula, pwede kang mag-TV Pero pag nasa TV ka, nahihirapan kang pumunta sa pelikula. Pero marami rin sumikat na nagsimula sa TV, di ba? Correct. Parang sina Cesar Montano, yan, sa TV yan Gardo Versosa. Tapos sa mga teleserye nung araw, taunan. Dito, ngayon, 3 months na lang, 4 months, diba? Pag medyo okay. Pero na kung Coco Martin ka. Yes! Yan ang taon. Bakit Pero ba? normal yun. Oo. Normal yung Coco Martin andito lang yun. ako, Malay mo. So, yun. Unang ginawa kong teleserye, Ula. Anak si Juday. Judy Ann, ganyan paling kalit. Wow. Unang-una niyang ginawa. Channel 13 daw yun, Channel 13. Ikaw nanay ni Juday. Oo, ang tagal na nun. Ilang taon din namin ginawa. So naging close kayo dalawa? Nung bata pa. Hirap isingin niya nung bata. Talaga? Oo, kailangan may chocolate ka. May bribe. May pang-bribe. Wait, tsaka yung mami ni Juday, mabait kasi sila. Kailan mo si Juday huli nakita? May ginawa akong, nag-guest ako sa isang, I don't know kung maalaala mo kaya o ano. Napakatagal na. Napakatagal na panahon na. Wala pa siya asawa noon? Wala pa. Wala pa. Tapos, nag-Loving Yours Helen ka pa. Nag-Loving Yours Helen. Connie Reyes on camera, ganyan, no? Ako lahat yan. Legal, Shocker, Pinoy Thriller, lahat yan. Just basta sunod-sunod na yung mga teleserye ginawa ko. Banyuhay, Channel 9, Halik sa Apoy 7, may ABS-CBN, ano yan, lahat. Freelance kasi ako. Freelance ka. Kaya kahit saan ako may trabaho, pwede. So never ka nawala sa television ng matagal na panahon? Wala naman. Nandun ka lang lagi? Lagi akong nandun. Sa awa ng Diyos, Julius. Grabe, no? Alam mo, nung time na yun talaga, wala akong manager. Siya manager ko. Pag wala na talaga ako, kahit wala akong trabaho. Kahit kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng gano'n, nagkakatrabaho ako. Walang biro. Talagang siya lahat. Kasi talagang devoted ka sa kanya. Oo. Paano ginagawa mo to
to pay back to the Lord for all the blessings. Ganito yung ginagawa. Ito mga ganito. Mga ganito, community service, Ah. yan. Basta, alam mo kasi, may mga bigla-biglang dumarating sa'yo na hindi mo kailangan mag-community service para tumulong. Di ba? May biglang-biglang dumarating sa'yo na, ay, kailangan o may tatawag sa akin na, kailangan ko ng dugo. Baka saan pwedeng humingi ng dugo. Kailangan ko, lalo na nung pandemic, may mga tumatawag sa akin na, saan po ba pwedeng humingi ng GN? Saan po ba pwedeng humingi ng ganito? May mga dialysis po, may mga ganun. Marami, Julius. Talagang ay lahat naman yon ay nagagawa naman ng paraan. Ginagawa mo ng paraan. Oo, nagtatawag din ako nagtatawag kasi ka. ako hindi ko kaya, hindi naman ako mayaman. Kumbaga, ano ko rin sa iba. Saka maganda rin na member ka ng Rotary. At least meron kang network. Yes. Di ba? Pwede mo i-refer. Marami Mga kami, ano nyo, mga kapwa Rotary members nyo. Kamusta naman ang mga anak mo? Ilan taon na ba sila? Meron akong 3 anak, boy, girl, boy. Tuwing Wednesday, nagsisimba ako ng Baklaran, Our Lady of Perpetual Help. Lagi ko sa kanyang hinihiling. Kasi pag may mga problema ko, wala akong trabaho, doon ako tumatakbo. Lagi niya ako pinagbibigyan. Ngayon, lagi ko dinadasal sa kanya, God, gusto ko, pagka nagkaroon ako ng anak, yung halos kasing edad, para yung pag tapos na silang mag-aral, malakas pa din ako. Yung nakakalaro ko pa sila, sabay kami, para nagagabayan ko. So gusto ko 3 anak. Boy, girl, boy. Sabi ko. Wow! Lagi ako gano'n. Boy, Specific, girl, boy. ha? 3. Oh. Yun ang prayer mo, ha? Prayer ko yun palagi. Boy, girl, boy. Oh, binigyan niya ako. Boy, girl, boy. Eto, Julius, ang mali. Yung pala, kailangan pag humihiling ka kay God, be specific. Okay? Nakalimutan ko humingi na yung pala, pag may 3 anak ka, dapat may asawa. Hindi Wala. nakikinig. Wala. Wala tuloy. Ayan. Kailangan binigay. Single mom tuloy ako. Ayan. Pero may partner naman ako ngayon. So ilan taon na sila ngayon? Yung panganay ko is 40 years old. 14? 40. 40? Yes, 40. 40? Meron na akong 2 apo doon. Yung pangalawa mo? Oo. Si Nami at saka si Alec. Yung pangalawa ko naman, nasa States naman ito. 2 na rin yung apo ko sa kanya. Ilan taon na siya? 37? 37 years old. Oo. Yung bunso ko is 33. Teka. Pinoproseso ko lang, ha. So, ibig sabihin, napakabata mo nung nagkaroon ka ng panganay. 18 na ako. 18. Oh, ay, sabi na sa ng mami ko, hindi ka pwedeng, kailangan 18. Kaya 18 ka pwedeng makipag-boyfriend. 18 daw. 18 daw ako. 18. Nanganak agad. Pagkatapos ako mag-birthday, Julius. March. Buntis agad. March. Pagkatapos doon. Yung first baby ko, nanganak ako December. Bilangin mo. Oo. Di ba sakto? Kasi nga, very specific ka doon sa prayer mo, no? Para pagtanda mo, close pa rin kayo yung edad nyo. Makakasama mo sila, makakalaro mo sila habang sila lumalaki. Oh. And it happened. Ganun nga. Yes. Oh, imagine, 59 years old na ako. Okay? Uy, di halata, ah. Ay, thank you. Ayan, ganito Alas na magkaedad ako. lang tayo. Tapos yung mga anak ko, gano'n na. Lahat titulado na. Saan ka pa? Ay, yung ibang mga kasama ko, may anak pang nag-aaral ng elementary, high school. Ay, Diyos ko, Julia, napakahirap pagpa-aaral ngayon ng gusto ng anak. Napakamahal ng bilihin, lahat mahal. Diyos ko, So, diba, ang hindi ko mga anak mo wala na sa'yo? Lahat? Wala na sila sa akin. Hiwalay na. Yung panganay ko, na-isay natin, yung panganay ko, si Jed Regala, director din siya. Dati siyang cinematographer siya, DOP siya ng sa GMA yun eh. Front row. Okay. Tapos, 2 years siya doon, tapos nagsarili na siya. Ngayon, siya yung gumagawa ng mga docu ni SB19. Oh, wow. Yung, siya yung director, Yung lumabas sa producer. Netflix? Yes. Siya yung director noon, siya yung DOP noon. Marami siya mga ginagawa ngayon. Lahat ng mga halos mga bagong band. Meron din siyang ginawa na parang docu ni Guy V. May mga siya. Yung expertise nga, mga docu-docu. Yes, mga pang-Japan. Parang nagmana rin sa inyo yan, Oo, no? maraming Diba? award yun, international. Oo. Yung babae ko naman, yung anak ko naman babae na gitna ako, naglolo naman yun. Paralegal naman yun sa States naman. Siya nakatira. Okay.
Lawyer na rin siya, malapit na. Tapos yung bunso ko naman, stage actor naman yon. Musical theater naman ang binabanatan nun. As an actor, ha? As an actor. Oh. Lahat ng musical Wow. play. Mana rin sa'yo. Oo. O di ba may kanya-kanya na silang buhay? Oo. O ngayon hindi niyo ako pwedeng sisihin kung bakit ako nagkaanak ng bata. Oh. O, di ba? Pero kamusta naman ang love life mo? Okay naman. ako. Okay May partner naman. ka? Ang importante lang naman nun, kasi mag-isa na nga lang ako eh. Oo. May kasama naman ako sa buhay. Yes. Di ba malungkot pag wala yung mga anak mo sa'yo? Nung- Minsan hinahanap mo yun, di ba yung batang version nila? Oo. At saka, alam mo kami, matatandaan na kami, nagre-wrestling pa kami eh. Yun na lang may miss ko sa mga anak ko. Kaya lang ang hirap eh. Kumbaga, yung panganay ko nakatira sa Bikutan, ang layo. Ako sa Fairview. Oo. Pero magkikita kami, papasundo niya pa ako. Kaya sabi ko, may alaga nga ako mga aso sa bahay. Yun ang nagpapaligaya sa akin. Meron Aso na akong lang. 6 na aso. Sana kung Sa pwede bahay. hiramin yung mga apo, no? Oo. Paminsan-minsan. Kaya hindi kita maimbita sa bahay. Marami na nakagat yung aso. Ganun ba? Pati yung mga anak ko nakagat na din. Kaya sabi ko, naku, dito na lang tayo kung saan ako may community service. Ayan, yan ang ating Yan ang buhay, Oo, no? buhay. So ngayon, active ka pa rin sa showbiz? You're Oo. still doing teleseries? Yes, meron ako guesting sa mga teleserye. Ayoko munang sabihin kasi baka hindi ako makakuha ng regular. Oo nga. Ayan, basta, ayan, nandito lang ako ngayon, katatapos lang ng teleserye ko. Tapos may mga movies din akong ginawa na hindi pa napapalabas. Really? Yeah, meron ako yun nga, yung Sister Teresing, Oo. kay Direk M7, Danielong. Lipa Yan. Apparition. Yes, hindi pa aparasyon. Tapos, meron pa akong yung Wow. Silence Nights, directed Silence by Nights. Lau Fajardo. Anong role mo doon? Oo. Ako yung nanay ni Nico, ni Attorney Nico. Ano yan, nangyari ito sa parang Tondo. Oo. Naku, ano mo, nakakatakot yon kasi para bang nung ginagawa kasi namin yon, may mga eksena doon. Ay, hindi ko naman maaano yung pelikula, no? Oo. Pero kasi tokhang naman, di ba? May mga naglasasalubong ng mga habang nililibing. Sa dami ng nililibing, nasasalubungan mga story. Nakinilabutan ka doon sa scene na yun. Oo, ang daming yung Silence Nights na yun, ay napakagandang pelikula. Which was actually hinango sa reality yun. Yes. Na marami talaga namatay doon sa lugar. Meron pa akong flying red balloon ba yun? O red flying balloon yun. Kay Lizelle naman yun. Tapos, basta may mga yung 4 pa yung movie ko na hindi pa na... Ang huling movie na ginawa mo, Sisa. Oo. Si Yun ang Sisa pinakalas. yung pinakalas na pinalabas. Yung Sisa. Oo. Wow! Oh, amazing ang career mo, no? Dire-diretso, no? Kaya pala ako, si Miss Tanya Gomez, laging parang nandyan lang siya lagi. Hindi siya nawawala. Kasi naman lahat tinatanggap ko. Dapat lang, no? Alam mo yung... Bisa niya, biglang... Bisa niya, baka, libre ba ka ba bukas? Gano'n? Bukas, oh. Sa loob-loob ko lang, siguro tumanggi na naman yung iba o wala na naman sabi. Ako, oo, sige, pwede ako, hindi ka ganon. available ako po. Hindi ko na tinatanong anong role. Hindi kayo nagtatampo-tampo. Last minute lang ako. Oo, hindi. Wala. Wala Hindi ka namimili. Hindi na. Basta tama presyo. Sa edad ko ba naman ito, mamimili pa ako. Ang kailangan ko, trabaho. Paano kung Tama, wala akong tama. trabaho? At least regular, di ba? Hindi nawawala. Basta regular. Ano masasabi mo na memorable for you or pinaka-favorite mo na movie na nagawa mo? Is Huling it Birhen Alapaap? sa Lupa. Ano ba kwento nun? Huling Birhen sa Lupa is directed by Joel Amangan. Istorya to ng yung nagmilagro, yung parang mahal na birhen. Si Maui Taylor at saka si Aramina ito. Ito yung 2 anak ko. Tapos aparisyon, parang ganon. May Na si Maui Taylor ay nabuntis ng walang ama. Parang Immaculate Parang Conception. ganon. Tapos nagpapakita sa akin yung mahal na birhen. Mga ganon yun. Ang ganda-gandang pelikula nun. Maganda yung storya. Maganda yung istorya, maganda yung pelikula, maganda yung pagkakagawa din mahusay. Hindi ko na in-expect ko. Akala ko yung Alapaap sasabihin Yung mo. Alapaap. Hindi kasi yung Alapaap, given na eh. Given na. Given na yung Alapaap eh.
Oo. Yung kumbaga yung personal mo. Yes. Parang ganun. Yan yung mga magagandang ano ko, yung hari sa hari, lahi sa lahi, ginawa namin sa China. Yan, talagang ano yun. Kasi nung ginagawa namin yun, habang nasa Forbidden City kami, nagsushooting kami dito, nasa kabilang pader lang yung The Last Emperor. Yung ba yung kero? Doon sila Bertolucci? doon sila nagsushoot. Bernardo Bertolucci. Yes. Oh Ganun my lang gosh. kami. Wow. Dapat pala, may extra ka na doon. Oo. Ang Saka lapit lang. nagsushooting kami doon. Doon ako nakakita ng mga gwardiya, ng mga injected. Ang extra namin, 2,000, 3,000. Grabe, syempre China yun eh. Ay, Forbidden City, pinuno nila talaga ng ano. Kung sakali ba na may mga gusto kang kunin, sa mga oras na ito, ay available ka ba? Yes, Ha? very much available. Ha? Gusto Oo. nyo ngayon na, mamaya. Madaling kausap to, Direk Coco. Madaling kausap. Madaling kausap. Madali akong kausap. Oo. Sana lang, yung medyo mahaba-haba naman na roon. Gusto mo mahaba? Siyempre, gusto ko yung regular. Ay, Gusto ko yung may dapat taping pala. ako ng mga twice a week. Gusto mo diba? yung gano'n. Masarap ng buhay pagdating sa sweldo. Okay. Ayan. Sige. Meron kang gustong sabihin sa mga Oo, viewers? yung Go ahead. aking Rotary Club of Cubao Business Center. Ayan, kay President Ronel. Ay, thank you! Ayan, yung mga kasamahan namin. Di kayo isa-isa, masyado kayo marami. Ayan, yung anak ko si Jed, si Jed, Arian, si Jem, at saka si Dennis, at si Makoy, si Jojo, hello. Ayan, at saka yung aking mga apo, syempre yung nagpapasaya Oo, sa go, akin. please, Si Naya, si Alex, si Nami, at ang aking baby Oli, kapapanganak lang ng anak ko ng Tuesday. Congrats. Wow, congrats mga anak. And thank you so much. Thank you so much. Lola ng dating Oo. Kita mo naman, Julia, ang daming natuwa nung makita ka dito. Oo, wala na nga. Sa Kanina, totoo lang, punong-puno to eh. Dadami lalo yung mga subscribers. Ay, thank you. Fans mo, sa mga tagahanga mo? Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagmamahal sa akin. Sana po lahat ng ginagawa ko, subaybayan naman ninyo, panoorin po ninyo, kasi ito po naman ay para sa inyo din, para sa inyong lahat. Maraming salamat po at natutuwa po ako sa mga taong nandito sa Barangay 522. Ayan, at napasaya namin kayo. Ang inyong ngiti ang nagpapaligaya sa amin. Maraming salamat po. Thank you, Tanya. Ako Thank you hanga so ako sa iyo kasi tumutulong ka sa kapwa nang wala kang iniintay na kapalit. Oo. Hindi ka naman, wala ka ng plano, no, na tumakbo sa politika, no? Wala. Linawin lang natin. Wala Basta talaga. pag tumakbo ako sa politika, may dala akong maleta. Wag ganun. Wag yun. Ay, X ako. yun, X. Gusto ko. Ano lalagay mo Kaya nga, hindi ako- ano lalagay mo sa Mga maleta? damit. Bitbit ko yung mga damit ko. Yung aking pang-feeding program, bitbit ko. Ayun. Dali mo na yung maleta yan sa mga shooting mo. Ayun. Ayan. Saka yung pwede naman, lagyan mo ng mga pampakain mo sa mga tao rito. Naku, Dami na kailangan ng tulong. Oo nga pala, naku, baka naman meron dyan gustong mga mag-donate. Yan. Yung mga Sige. gamot, kailangan namin yan, mga sardinas, etc., mga bigas. Kailangan ko, hanapin niyo lang po ako sa Facebook. Tanya Gomez. Ayan, nandyan. Makakarating at makakarating po yan at susulatan po namin. Ayan. Thank Ayan. you. Kapitana. Marami. Parang kapitana dating. Tanya, congrats sa buhay. Congrats sa Thank you magandang so buhay. much. Thank you so much Thank you. sa pagdalaw sa amin. Yes. Guys, oo, naantala kami ng ulan. Ayan. Okay. Manifest tayo. Hawakan mo yan. Okay. Pag may manifest mo, anong gusto mong ilagay sa wallet pag ima-manifest mo ngayon? Manifest. Anong ilalagay sa wallet ko? Magkano ang gusto mong magkaroon yung wallet na yan? Magkano yung magiging secure na yung future ng mga anak ko? Mga? Basta yung... Sabihin mo na, amount para mangyari eh. 10 million. Hindi. Parang nakakahiya. Nakakahiya. Manifest lang naman. Po, no? yung Manifest? presyo o halaga na kung saan kahit mawala ako sa mundo, magiging stable na yung buhay ng mga anak ko. Yun, di ba? Lucky wallet, alam mo na kung anong gagawin mo. Yun ang minimanifest ni Catherine. Yung enough amount or more than enough amount para maging secure at stable ang buhay ng kanyang mga anak. Ganda! Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible, affordable, and flexible suite of products. We're great with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign.
Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. O Papo, now is the time to grab the airfare flash sale of Raja Travel Corporation. For as low as $310 pwede na kayo magpunta ng Hong Kong via Cathay Pacific. Ang travel period po ng promo is until December 10, 2026 pa. Uy, Yun ang travel pa. period, period. Pero, yung special offer, hanggang today lang. Na, So, book ganun. na. Ayan po, Ayan na. yung O, sige QR na, book code. na tayo. $315 ka mo, as low as $315. Yes, kanyo na lang yan, Hong Kong Yung fare. QR code na nakikita nyo sa inyong screen. Yeah. Buongiorno, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes. Yes, sila po ang Thank you, Raja nag-arrange. Travel. Correct. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Ayan, para sa hassle-free travel, Papu. Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.